of the nation. Bago ngayong gabi, sumabog ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island pasado alas 7 ngayong gabi. Kasunod nito, nagbabala ang PHIVOLCS sa posibilidad ng ashfall sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Mula sa La Carlota City, Negros Occidental, may live report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen. Ato muling nagkaroon ng moderately explosive eruption ng Mount Kanlaon matapos ang ilang araw na pagiging kalmado nito. Napatakbo ang ilang bata sa barangay Mansalanao, Lacasiliana, Negros Occidental. Kasunod na malakas na pagsabog ng Mount Kanlaon pasado alas 7 ngayong gabi. Nakunan din sa CCTV ang pagputok ng bulkan sa bahagi ng Kanlaon Road. Nagtagal ito ng halos 2 minuto. Sa ilang larawan, makikita kung gaano kataas ang ibinugang usok, pati ang pagbaba ng pyroclastic density currents sa paligid ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, ang pagputok ay dahil sa pagbara ng daanan ng volcanic gases. Hindi raw gaya ng pagputok noong Pebrero 19, may kasamang pyroclastic density currents ang ibinuga ng bulkan ngayong gabi. Very low ang aton nga may record nga silver dioxide emission sa aton nga bulkan. Ini siya pwede nag-signify sang pag-plug sang ginaagyan sa aton nga pagdagas sang aton nga bulkan, no? Sang too much pressure dito sa aton nga bulkan, amo na siya nga nag-ara kita nga mga explosion. Babala ng PHIVOLCS, posibleng makaranas ng ashfall ang La Carlota City at Lacasiliana dahil sa direksyon ng hangin. Nagdudulot din ng pagkasunog ng ilang bahagi ng bulkan ang pyroclastic density current. Atom 5 LGU na ang nagdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa pagputok ng bulkan. Kabilang na dito ang La Carlota City, Himamaylan City at mga bayan ng Lacasiliana, Binalbagan at Isabela. May naitala ring ashfall sa bahagi ng Lacasiliana at bayan ng Hinigaran. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court, hinimay ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anilay kahinaan ng mga inilatag na ebidensya ng prosekusyon. Mula sa The Hague, Netherlands, may live report si Mariz Umali. Mariz. Atom, natapos na nga ang ikatlong araw ng confirmation of charges hearing at dito sa ikatlong sesyon, isa-isahin ko lamang ang mga naging highlights. Kabilang dito ay ang paglatag ng depensa sa pamamagitan ni Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman sa mga kahinaan o weaknesses di umano ng mga argumento ng prosekusyon. At kabilang dito, number 1, yung over-heavy reliance on participating witness. Number 2, heavy attribution o hearsay attribution. Number 3, some victims are unidentified, making it impossible for the defense to confirm. Number 4, documentary records contradicted by a single prosecution witness. Number 5, conflicting witness, some contradicting one another, some even themselves. And number 6, repeated absence of any evidence to link the hitman to our client, meaning si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At binanggit din na Atom ng depensa na hindi dapat gamitin o dapat alisin yung isa sa mga videos na ipinalabas ng prosekusyon kung saan nanonood si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng CCTV at nakita niya yung pagpatay ng 3 hitman sa mga 3 victims. Hindi daw dapat ito gamitin as evidence because the prosecution has outed one of the one who operates the CCTV at sa pamamagitan nito na-expose siya sa danger. At bago matapos yung sesyon o yung proceedings ngayong araw ay humiling naman ang prosekusyon ng ilang minuto na actually 1 minute lang pero medyo nag-extend siya more than a minute ng closed session dahil actually, hindi natin alam pero posible, ayon sa mga abogadong ating nakausap, na posible ang dahilan nito ay pinuna ng prosekusyon yung paulit-ulit na pagbanggit ng depensa ng mga pangalan ng mga witnesses na hindi dapat mababanggit o nakaredact ito sa proceedings dahil nga sa nalalagay ang mga witnesses na ito sa peligro.
Narito po ang kabuuan Good ng morning. aking ulat. Madam Iginiit ni Attorney Nicholas Kaufman na hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para litisin ang dating Pangulo ng Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder para sa mga pagpatay sa drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Mr. Rodrigo Duterte should not remain in detention for years to come simply because the prosecution cannot make out substantial grounds to believe that this individual committed the crimes with which he is charged. Unang pinuna ni Kaufman ang mga ipinresenta ng prosekusyon ng mga talumpati noon ni Duterte. Hindi raw naipakita ng mga ito ang criminal intent at namimili lang daw ang prosekusyon ng isasama para bumagay sa kanilang naratibo. Kung 20 talumpati raw ang ipinakita ng prosekusyon, 35 naman ang nakita ng depensa na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod sa batas. Let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can. But if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of the Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Tungkol naman sa mapa na inilabas ng prosekusyon para ipakita ang malawakang patayan mula noong Davao Mayor hanggang sa maging Pangulo si Duterte, iginiit ni Kaufman na walang patunay na extrajudicial killings ang mga ito. Hindi rin daw naipakita ng prosekusyon na iligal ang pagkakapatay sa ipinakita nilang datos ng PDEA ng libo-libong napatay sa anti-drug operations. Hindi rin daw isinama ng prosekusyon ang nasa parehong report na kumpara sa bilang ng mga naaresto, mas kakaunti ang mga namatay. Kinontra rin ni Kaufman ang iginigiit ng prosekusyon na ang mga pagpatay at pinuntirya ang buong populasyon ng Pilipinas. Prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons. Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ng mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. It is not enough simply to assert that Rodrigo Duterte said outrageous things and that deaths occurred. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Wala raw nakuha ang prosekusyon na witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay sa 78 biktima na tinukoy sa 3 counts ng kaso. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Hindi rin daw napatunayan ng prosekusyon na may napagkasundo ang common plan ang suspect at mga binanggit na co-perpetrator at may intensyong kriminal sa pagpapatupad nito. Pinabulaanan din ng depensa na bahagi ng common plan ang inilabas na memo noon ni dating PNP Chief Bato de la Rosa kaugnay sa Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito at pinalabas lamang daw ng prosekusyon na utos ito para i-target ang mga suspect na sangkot sa droga, gayong ang ibig sabihin daw ng Tokhang ay knock and plead. Sunod na tinalakay ni Kaufman ang nakasaad na neutralization sa mga direktiba sa pulisya sa operasyon. Giit ni Kaufman, hindi naman nakasaad na pagpatay ang kahulugan nito, di tulad ng iginigiit ng prosekusyon. Sa halip, lawful restraint daw ang ibig sabihin nito, tulad ng nakasaad sa PNP Operational Procedures Manual na binanggit ni De La Rosa noong 2017. Neutralization, and I quote, a police intervention in strict accord with the use of force continuum and or principle of proportionality on the use of force purposefully to contain or stop the unlawful aggression of the offender. This may include an arrest, capture, surrender, or other acts to subdue the suspect.
Nang questionin sa Korte Suprema ang operasyon kontra droga, ipinagtanggol daw ng gobyerno ang mga direktiba dahil hindi naman daw ito nagbibigay ng license to kill. Ultimo, mga testigo ng prosekusyon ay nagsabing hindi raw pagpatay ang ibig sabihin ng neutralization at gumagamit lang ng lethal force kapag nanlaban ang suspect at nalalagay sa peligro ang buhay ng mga pulis. Bagay na kapareho sa paulit-ulit daw na sinasabi noon ni Duterte. Pinuna ni Kaufman ang umano'y mga indikasyon daw ng common plan na ipinresenta ng prosekusyon. Binanggit ni Kaufman ang interview ng pinangalanang co-perpetrator ni Duterte na si De La Rosa noong 2016. Interview with De La Rosa, mentioned in paragraph 28, after supposedly inciting a crowd of drug addicts to cause criminal damage to the properties of their narcotics suppliers, the newly elected chief of police states, "It's either you will die from police gunfire," and he adds, "if you resist." Gayon din ang isang interview kay former Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung saan sinabi nitong malinaw na sinabi ni Duterte na hindi inuutusang pumatay ang mga pulis. Comments attributed to Aguirre, from which the prosecution imputes criminality to Rodrigo Duterte by citing Aguirre's comment that the administration's policy was to stop crime and kill drug lords. Such throwaway comments reflect on Aguirre alone, and God forbid we're not alleging that Aguirre did anything wrong, especially when, in the very same Al Jazeera interview, Aguirre states, not once, but twice, that the policy of Duterte himself was for the police to use lethal force only in self-defense. And President Duterte was very clear that there will be no killing of unarmed offenders, meaning to say that you use force only when your life is in danger. So why does the prosecution cite the excerpts which support its case so selectively? Kinontra rin ni Kaufman ang paggamit ng prosekusyon sa memo kaugnay sa Project Double Barrel bilang ebidensya ng common plan kaugnay sa war on drugs. Iniutos din daw sa dokumentong ito na irespeto ang karapatan ng mga inaaresto at huwag lumabag sa karapatang pantao. Pinuna rin ni Kaufman ang paggamit ng prosekusyon bilang patunay ng common plan ang paglalabas nito ng statistics ng mga namatay sa drug war. Sa 2017 accomplishment report na inilabas ng Duterte administration kung saan nakasaad na mahigit 3,000 ang napatay, kakarampot lang daw kumpara sa mahigit 118,000 na pag-aresto. Such statistics are certainly not indicative of a wholesale policy of murder designed to supplant the process of law. Hindi rin daw isinama ng prosekusyon ang parte ng accomplishment report na nagsasabing 1,900 drug-related investigations ang ginawa laban sa mga law enforcement officer at 375 na pulis ang na-dismiss. Kabilang na ang 2 Caloocan pulis na nasentensyahan ng life imprisonment para sa pagpatay kay Carl Arnaiz. Which set out additional policies and guidelines in the conduct of double At barrel. sa kabila naman ng pagtibag o pagbasag ng depensa sa mga argumento ng prosekusyon, hindi natitinag ang mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Anila ay nagninitpick lang daw ang depensa at hindi raw maalis ang katotohanan na napakarami raw namatay at ang kanilang mga mahal sa buhay ay hindi lamang estatistika kundi mga tunay na tao. At kumpiyansa rin daw ang mga pamilyang ito sa argumento ng prosekusyon dahil nag-imbestiga raw ang prosekusyon ng husto at ang tanging kanilang tinatayuan ay ang katotohanan. Samantala, Atom, bukas magpapatuloy ang submission on merit ng depensa. Meron silang 30 minutes at bukas na rin magaganap yung closing speeches ng prosekusyon, depensa at ng common legal representatives for victims bago tuluyang mag-adjourn o matapos ang confirmation of charges hearing at pagkatapos may 60 days ang pre-trial chamber 1 para magdesisyon kung magiging tutulak sa isang trial proper ang charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Atom? Mula sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Marie Zumali. Naisunumitin na raw sa Ombudsman ang affidavit ng 18 dati umanong sundalo na naghatid daw ng mali-maletang pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno. Isa naman sa itinuturong nasa likod umano nila, si dating Congressman Mike Defensor. May report si Joseph Moro.
Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. Yan ang isa sa mga nais paimbestigahan ni Atty. Levito Baligod kaugnay sa revelasyon ng mga nagpakilalang dating sundalo at mga tauhan umano ni ex-Congressman Saldi Co na naghatid umano ng mali-malitang pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno. Isinumit na sa ombudsman ang kanilang affidavit para raw sa mga posibleng paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct of Public Officials. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman, ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Sinagot rin ni Baligod ang sinabi ni Senador Ping Lacson na questionable ang 805 billion pesos na halaga na dineliver ng mga dating sundalo. Ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan, Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program. Meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Bukod rito kasama rin sa isinumiting affidavit ang pakipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators. Gate ng mga dating sundalo nakipagpulong umano sa ICC investigators si dating Justice Secretary at kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang bahay. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Remulla. Kabilang din sa mga alegasyon ng pagsagot umano ni Ko at dating Senador Antonio Trillanes sa gastusin ng mga ICC investigators na pumunta sa Pilipinas. Nauna nang itinanggi ni Trillanes sa mga paratang. Itinanggi rin niyang aligasyon ng ipagpulong ang mga ICC investigators sa kanya at iba pang opisyal ng gobyerno. Ako, definitively, sinasabi ko na walang binigay na pera sa akin, walang ako natanggap na pera para sa ICC man o kung para saan. Binigay daw sa ICC. So, paano nilabas ng taga-ICC yung $2 million? Bagahe ng ICC, hindi pera yon. Alam natin na bawal ka maglagay nun kasi makukuha yun. Ang intention dito is to sabotage the whole ICC proceeding. Ang Office of the Prosecutor ng ICC, sinabi ang kanilang mga aktibidad ay pinopondohan ng budget ng ICC na aprobado ng ICC Assembly of States Parties. Saklaw din daw ng budget na ito ang mga gastusin ng OTP prosecution at mga investigation activity alinsunod sa mga financial rules and regulations ng ICC. Confidential daw ang pangalan ng kanilang mga staff pati na mga saksi, institusyon o organisasyon na kanilang kinausap. Mahalaga raw ito para maprotektahan ang integridad ng investigasyon at ang kaligtasan ng mga biktima, saksi pati na ang kanilang mga staff. Pinangalanan ni Trillanes ang isa sa mga nasa likod umano ng revelasyon ng mga dating sundalo. Meron ng mga nakakita ng mga plate numbers ng mga sasakyan na ginamit ng mga dating sundalo papunta at paalis ng presscon. Ang isa doon ay nakapangalan sa asawa ni Mike Defensor. So, alam natin kung sino itong mga to. Si Baligod, si Mike Defensor, mga bata ni Duterte yan. Mike Defensor again. Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Wala pang sagot si Defensor sa paratang na siya nasa likod ng mga nagpakilalang sundalo. Pero tugon niya kay Castro sagutin ang issue at huwag ilihis. Sa aligasyon naman binibigyan siya ng pera tuwing may meeting sila ni Ko, nilinaw ni COMELEC Chairman Erwin Garcia na bagamat abogado siya dati ni Ko, hindi na niya ito nakapulong mula nang maupo sa COMELEC. After nung ma-appoint ako, wala na po ako mga meetings. Si National Security Advisor Eduardo Año sinabing maaring bahagi ito ng destabilisasyon dahil nataon ito sa mga pagdinig sa ICC, anibersaryo ng EDSA at ang plinano raw na one-time, big-time na kilos protesta. Kinundi na rin niya mga akusasyon dumalo siya sa isang pulong sa loob ng Polo Club Townhouse pati na ang paratang ng pagtanggap niya ng paper bag. Tinawag namang panis at sarswela ni dating Quadcom Chairman Robert Ace Barbers ang aligasyon na hindi naman daw pirmado. Sabi naman ng Ombudsman dadaan sa proseso ng evaluation ng affidavit. Susuriin daw nila ang kredibilidad ng mga sumumpa rito maging ang inihaharap nilang mga ebidensya. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idiniin ni Vice President Sara Duterte na dati pang may impormasyong nakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC. Sinabi yan ng bise matapos ang paglutang ng 18 nagpakilalang dating sundalo na iniharap sa media ni Attorney Levito Baligod. Sumulat pa raw noon ang bise kay Pangulong Bongbong Marcos
para makuha ang posisyon ng administrasyon. Ang tugon daw ng Pangulo, hindi sila makikipagtulungan sa ICC sa kahit anong paraan. Ang mga testimonya ng mga dating security personnel umano ni dating Congressman Zaldico ay lalo pa raw nagpapatibay sa nauna niyang babala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bato de la Rosa tungkol sa pagpunta ng ICC sa Pilipinas. Hindi daw ito usaping pampolitika o simpleng alitan sa mga personalidad, kundi tungkol sa soberanya. Wala pang tugon ng palasyo sa pahayag ng bise. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.